Crisostomo! Crisostomo! Crisostomo, kailangan natin magmadali. Hindi natin alam kung gaano katagal bago tayo mahabol ng mga gwardiya. Oo, Elias. Kailangan nating makatakas mula sa mga ito. Hindi tayo pwedeng pabayaan na makuha nila tayo. Ayun! Tigil! Mga hayop! Oh! Sumakay ka, Crisostomo. Kailangan natin lagpasan ng ilog upang makatakas tayo. Salamat, Elias. Hindi dahil sa'yo hindi tayo makakatakas. Ano nang kala niyo makatakas? Pigo! Elias! Babor! I-istabor! Babor! Tabok! Kapitan, bakit hindi sa dakong iyon tumungo ang Mangmang Timonel? Mababaw puroon. Dungit. Kakalahati ang tuloy na makina? Bakit hindi mo patuloyin ang gusto? Masusuot po tayo sa palayang iyan. Kabagal-bagal ha? Nakaparaming salog sa lipunan itong mga indyong hampas lupa, walang magawang tama. Mga senyor at senyora, napagtanto ko lamang na dapat natin bigyang halaga ang pag-aaral ng siyensya. Dahil isang paraan ito upang umunlad ang ating pamayanan. Magtigil ka! Sapat na ang karasan upang mapaganda ang iyong Pasig. Hindi na dapat pa magtungo sa paralan para matuto ng siyensya. Hindi ako sang-ayon sa iyong sinabi, Padre Tabora. Dahil Tika, alam mo ba ang sinasabi mo, Binzay? Wala ding mamaambag ang pagkakaroon ng kaalaman sa siyensya. Papunta tayo sa tulay ng Obras del Fuerte. Di ba ilang bihasa na ang nagsabi na iyay lubhang mahina at pambihira, ito ay isang malaking problema na nangangailangan ng mahusay na galing. Hindi ng isang simpleng karanasan. Talagang walang magandang lawad dito sa Pilipinas. sang-ayon ako sa punto ni Padre Salve. Ngunit wala tayong maayos na ilog. Isa ito sa mga problema ng ating lugar sa panahon ngayon. Madaling lutasin iyan. Hindi ko malaman kung bakit sino man ay walang nakaisip ng solusyon. Ano ang iyong pinupunto? Kailangan gumawa ng isang kanal mula sa pagpasok ng ilog hanggang sa paglabas. Isang kanal na maglalagos sa Manila at tatabunan ang ilog Pasig. Sa gayon ay hindi maaksaya ang lupa at iikli ang paglalakbay. Mawala rin ang mga dakong mababaw. Hindi ako sang-ayon sa iyo sapagkat maraming salapi ang mauubos. At marahil may mga bahay tayong sisirain. Kung gayoy, sirain ng mga bayan. At saan tayo kukuha ng mga salaping ipapasahod sa mga manggagawa? Pagtrabahuin ang mga bilanggo at mga presidyaryo. Hindi sila sapat, Ginoong Simon? Kung hindi sa sapat, ay pagawin ang mga mamamayan. Pagawin ang mga tatanda at binata at mga batang lalaki. Ang paraang iyan ay magiging sanhi ng magsikan. Mas mainam pa ang aking idea. Ito ang aking panukala. Pilitin ang lahat ng bayang malapit sa lawa na mag-alaga ng itik upang mapalalim ang lawa. Kaya kapag sumisid na ang mga itik sa ilalim upang kumuha ng suso, pati ang burak na nasa ilalim nito ay kanilang makakain. Kustodio, kung mag-alaga ng itik ang lahat, darami ang balot, kuy nakakandiri, tabunan sana ng lawa. Buti-buti na po siya. Ayaw niyang pumayag na siya alagaan pa. Pinatungo niya ako sa San Diego dahil sabi din ng ilan na dalawin ko ang mga paupahan doon. Ngunit ang totoo niyan ay upang makahitit lamang siya ng apyan. Ang apyan ay isang salot
sa panahong ito. Ngunit, pag-usapan natin ang Akademya ng Wikang Kastila. Tiyak akong hindi nyo ito maisa sa katuparan. Maisa sa katuparan po. Ang hinihintay na lang po namin ngayon ay ang pahintulot. Tiyak akong hindi sasang-ayon si Padre Sibayla. Si Padre Rene po ang tutulong sa amin sapagkat siya ay aming hinilugan ng dalawang kabayong kastanyo. Nangako siya na may ipagkita siya sa Kapitan General. At ang mga magtuturo, Mayroon na po. Kalahati Pilipino at kalahati mga Kastila. ang mga bahay, Inihandog ng mayamang makaraig ang isa niyang bahay. mukhang naihandaan nyo na ang lahat ng bagay. Naway magtagumpay kayo sa inyong plano. Mauna na ako sa inyo. Sige po. Ano nga pala ang sabi ng amin mo tungkol kay Paulita? Tinuruan ako tungkol sa pag-asawa. Pinuri ko si Paulita. Sabi kong si Paulita ay walang katulad sa buong Manila. Maganda, may pinag-aralan, mayaman, ulila, ngunit ngayon nakabangon na. Ang tanging kapintasan lamang ay nagkaroon ng isang tiyahing tiwalis sa langit at lupa. Napakasama mo naman kay Dina Victorina. Magandang umaga mga binata. Kamusta kayo? Ako ba'y nakakabala? Magandang araw din po sa inyo, Ginoong Simon. Hindi ka naman po nakakaabala. Nga pala po, ito po si Isagani, ang aking kaibigan. Kaya nagagalak po kayong makilala Ginoong Simon. Kamusta nga pala inyong lalawigan? Totoo ba ang sabi-sabi ng iba na tahamak na ang kahirapan sa inyong lugar? Kaya ang mga tao hindi makabili ng mga alahas? Hindi kami bumibili sapagkat hindi namin kailangan. May iba nga ako. Gusto niyo bang uminom ng serbesa? Pasensya na po, Ginoong Simon. Hindi po kami umiinom. Ganun ba? Tama nga si Padre Camora na kulang sa sigla ang mga Pilipino dahil tubig lang ang iniinom. Sabihin niyo kay Padre Camora na mas makabuti kung tubig ang inumin ng lahat at di alak o serbesa. Isa pa, pakisabi sa kanya na matamis at naiinom ang tubig, ngunit pumapatay ng apoy. Sumusula kapag mainit, kapag namuhi nagiging karagatang malawak, na minsang lumunod sa sangkatauhan at nagpayanig ng daigdig. Pagpamanin niyo po Ginoong Simon sapagkat kami po ay mauna na. Nakakatakot naman ang laki yan. Nakapinilabot. Napakatapang mong sumabot sa kanya. Alam mo bang siya ang tagapayo ng Kapitan General? Talaga ba? Siya na sinabi mo sa akin para inayos ko naman ang trato ko sa kanya. Padre Florentino, kayo po ay kanina po pong inaantay nila sa taas. susunod ako. May kakausapin lang. Kung hindi po kayo papanik, baka isipin po ng mga praile na ayaw niyo po silang makasalimuha. Ako'y susunod na lamang. Kakausapin ko lamang ang aking pamangkin. Sige po, Padre. Isagani, mabuti at napadaan ka. Huwag kang aakyat sa kubyerta sapagkat hindi ka inibita ng kapitan. Opo, Padre Florentino. Ginoong Simon, andyan ka na pala. Sayang, hindi mo nasilayan ang mga magandang tanawin. Mas maganda ang lugar na pinaglumaan ng panahon. Isa sa magandang tanawin na hubad sa alamat. Aba, alamat ba ang gusto mo? Mayaman ang ilog Pasibyan. Isa rito ang alamat na malapad na mato na umano'y sinasamba at tirahan ng mga espiritu. Nang lumaon, napag-alamang maraming tumaob na bangka sa tabi ng bato. Mayroon pang dalawang magkaisaysayang alamat. Ito ay ang yungib ni Dunya Heromina at Buhayang Bato. Maiba ko nga pala. Naalala ko lang, batid niyo ba kung saan napatay ang isang nagngangalang Gibara? Navara o Ibarra? Ibarra ang kaniyang pangalan. Tumingin kayo roon. Ayon sa ninuno, si Ibarra ay tumalon sa tubig. Lumangoy siya sa ilalim ng tubig. At sa tuwing lilitaw ang kaniyang ulo, upang humihinga ay pinuputukan siya
Sa tabi ng pangpang ay may nakakita ng kulay dugo. Ngayon ang ika-13 taon ng pangyayari. Dapat lang yun sa kanya dahil isa siyang filibustero manang-mana sa kanyang ama. Nahihilo ba kayo sa isang patak na tubig na katulad nito? Huwag niyong tawaging isang patak na tubig ang lawang ito. Ito'y napakalawak, kasya alinmang lawa sa Suwisa at pinag-isang-isang mga lawa sa buong Espanya. Itay! Itay, may dumating na po bang sulat galing kay Basilio? Oo anak, ito. Kasi siguro mag-aral sa Maynila, Itay. Sige anak, sa isang taon ay sa Manila ka na mag-aaral. Kaya mag-aral ka ng mabuti. Pangako ko po yan, Itay. Sige po, babasahin ko po muna itong sulat. Sige anak. Anong problema, anak? Patuloy na tinataas ng mga palya ang upa, ama. Hindi ko na alam ang gagawin. Magtiis ka na lang. Ipagpalagay na lang natin na ang 30 piso ay natalo sa sugal o di kaya kinain ng buhaya. Sa alabok ang uwi natin ang prowa sapagkat tayo ay sinilang na walang dami. Kumalma ka na, anak. Bayaran mo na ang halaga na hinihingi nila. Sumasubra na sila, ama. Kaya dadalhin ko ito sa korte at ilalaban ko ito. Bisentalis! Ano po ang inyong sadya? Nasaan na? Ang babayad si upa. Akin ang lupaing ito. Kaya hindi na ako kailangan magbayad. Ganun ba? Sige, kung hindi ka mabayad, makarta ito alpres. Sana mismo, ang harap siyo. Tay, ano pong nangyari? Ang gwardya, anak, pinababayad tayo sa ating upa. Hayaan mo, Itay. Hahanap ako ng paraan. Mamamasukan ako kay Hermana Pencha. Kailangan mo ba talagang gawin yan? Saan ako kukuha ng 500 piso? Ang mga alahas. Maliban lamang itong Agnos. Handog ito sa akin ni Basilio. Wala na po akong ibang paraan, Ingkong. Gagawin ko ang lahat upang mailigtas si Ama sa mga tulisan. Wala na po akong ibang paraan. Buo na po ang loob ko. Wala na pong ibang paraan kundi ito. Inay, ipagpaumanhin po ninyo dahil matagal na po akong hindi nakadalaw sa inyong puntod. Sariwa pa rin sa aking mga alaala ang mga dinanas natin sa malulupit na kamay ng mga Kastila. Naiwan man ninyo ako ni Crispin. Ako ngayon ay malakas at matatag nang nakabawi. Mabuti na lamang po at nakilala ko si Kapitan Tiago sa Maynila. Siya ang kumukup at nagpapaaral sa akin. Inarugalin niya ako gaya ng isang tunay na anak. Una niya akong pinag-aral sa San Juan de Letran at kalaunay inilipat sa Ateneo. Dahil mas maganda ang turing sa akin ng mga estudyante roon. Magagaling din at mababait ang mga gurong nakilala ko sa Ateneo. Inay, ilang buwan na lang magiging doktor na ang panganay mo na. Kapag nakatapos ako, papakasalan ko si Julie. Inay, kung nandito ka sana, ay makikita mo ang katuparan ng aking mga pangarap. Sino kaya yun? Si Ginong Simon? Ano naman kaya ang gagawin niya dito? Magandang araw po, Ginong Simon. May paglilingkod po ba ako sa inyo? Anong ginagawa mo dito, bata? Naalala mo pa ba ako, Ginong Simon? 13 taon na po ang nagdaan nung una nating pagkikita. Kayo po ang tumulong sa akin at naghandog ng pakikiramay. Kayo po ba si Crisostomo Ibarra? Tama, ikaw nga. Ang lihim na iyan ay pwede mong ikapahamak.
pwede rin kitang patayin ngayon. Ginong Simon, isa pong kagalang-galang at matino ang tingin ko sa inyo. Ang pagtuklas mong ito sa aking lihim ay isang malaking banta sa akin. Maaari mong masira ang plano kong maghiganti na matagal ko nang pinaplano. Ipagpapatuloy ko na lamang ang aking nasimulan sa kadahilanang sumusobra na ang mga kabataan ngayon dahil sa pagkakaalipin sa wikang hindi naman nila kinagisnan. Huwag niyo po sanang hilingin na maaari kayong makulong muli gaya ng dati, Ginoong Simon. Hindi pa ako sang-ayon sa inyong sinabi, Ginoo. Ang wikang Kastila po ang naging daan upang pakinggan tayo ng pamahalaan. Sa katunayan, ito na rin ang nagbubuklod sa mga Pilipino. Nagkakamali ka. Ito ang dahilan kaya tuluyang tinataksil at tinatalikuran ng mga Pilipino ang ating sariling wika. Hindi po totoo yan. Sumama ka na lang sa akin, bata. Tulungan mo na lang akong may paghiganti ang mga naapi. Ikinagagala ko po ang inyong alok sa akin, Ginoong Simon. Ngunit ako'y may sariling nais. Nais ko din sanang maging isang doktor. Ano naman ang mapapala mo sa kagustuhan mong yan? Hay nako, umuwi ka na, bata. Hindi ko hinhiling na itago mo ang aking sikreto. Pinapalahanan lamang kita na walang maniniwala sa iyo at akalain lamang nila na ikaw ay isang baliw. Tama ba ang ginawa kong desisyon? Ang mabuti ay malapit ko nang maisa sa katuparan ang aking mga plano. Maghihiganti ako at magdurusa ang dapat magdurusa. Lolo, aalis na po muna ako. Konting tiis na lang po, mag-iipon po muna ako ng kumpiyansa kay Itay. Kaawa-awa naman ang aking kasintahan ni si Basilio. Wala akong magawa sa kahihinatnan niya ngayon. Patay na si Kapitan Tiago. Wala na siyang tagapagtanggol. Si Padre Camora lamang ang makatulong sa kasintahan na si Basilio. Ngunit alam mo naman ang kanyang gustong kapalit. Ayoko po! Ayoko po pumunta kay Padre Camora! Ayoko! Minahon ka, Iha. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Hindi ako tatanggap ng bisita sa aking silid maliban kay Basilio. Magandang araw po, Ginoong Simon. Magandang araw din, Basilio. Halika, sumupo ka. Salamat po. Iho, ako ay nalulungkot sa iyong kalagayan ngayon. Ang laki na pinagbago ng iyong itsura at inyong pangangatawan. Ako ay naging isang masamang anak at kapatid. Kaya ako pinaparusahan ng ating amang makapangyarihan. Ginoong Simon, handa na po akong pumanig sa inyo upang makapaghiganti. Nasa panig ko pa pala ang katwiran at katarungan, sapagkat ang ipinagtatanggol ko ay ang kapakanan ng mga api. Dahil sa mga gulo na nangyari ngayon, ang nagpaudyok sa akin upang ipagpatuloy ang aking balak. Sa imbig ko, tagpuan ang aking mga katulong at bahala na ang mga susunod sa kanila. Ginoong Simon, ano ho ang inyong ibig sabihin? Tama ho ba ang aking nakikita? Ito ba ay nitroglycerina? Dinamita? Tama ka, dinamita na ito. Ito ang mga tinipon na luha ng mga api na siyang panglaban nila sa lakas at dahas. Gagamitin natin itong ilawan sa isang piyesta. Kung ganoon ho, ay hindi nila kinakailangan ng aking tulong. Hindi, ikaw ay may ibang tungkulin. Ikaw ang mamumuno sa mga taong bayan na handang lumaban. Lahat ng tutol sa Lahat? Oo, lahat. Mga Indio, Mistiso, Insik, Kastila. Bakit? Duwag ka ba? Hindi ako naduduwag. Sang-ayon ho ako sa inyo. Hindi ginawa ang daigdig upang pahirapan ang mga mahihirap at lapastanganin ang mga kababaihan. Yan ang nais kong marinig.
Hanggang sa muling pagkikita, Ginang Simon. Bilisan mo yung lakad sapagkat si Padre Camura ay nag-aantay. Huwag po, huwag na lang po tayo tumuloy. Bumalik na lang po tayo sa nayon. O sige, bumalik na tayo at hintayin mo na lamang ang balita na patay na si Basilio dahil binaril siya sa daan sabihin nagtatangkang tumakas. Kung patay na siya, saka ka na magsisisi. Halika na! Huwag, Padre! Huwag, maawa ka! Huwag! Huwag! Julie! 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 Bakit ito nangyayari sa iyo? Diyos ko, bigyan sana ng katarungan. Julie! Alam mo ba kagabi may tumalo na babae sa may kumbento? Tapos may isang babae nagsisigaw galing sa kumbento? Tila baliw? Oo nga, naririnig ko nga. Pwede mo nang halikan ang iyong asawa. Kawa-awa naman ang sinapit ng aking kaibigan na si Isagan. Kung hindi lang sana ako nakulong, marahil ay kinasal na rin kami ni Julie at isa na akong ganap na manggagamot. Sa wakas ay kinasal na ang aking anak sa magandang anak na mga Gomez. Salamat na lamang sa salaping ipinahiram sa akin ni Simon at nagawa kong bilhin sa kalahating halaga ang bahay na ito. Nakakaawa namang isipin, maraming inosenteng buhay ang mawawala. Bibigyan ko ba sila ng babala? Hindi. Mali ito ang aking naiisip. Susundin ko pa rin si Ginoong Simon dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Siya ang nagbukay ng libingan ng aking ina na pinatay nila. Pinagsikapan ko silang patawarin at pagkatiwalaan. Pero anong ginawa nila? Dapat lang silang mamatay. Padre Camura, nandiyan na ba ang mitsa ng Ilawan? Oo, nandirito. Wala na dito ang mitsa ng Ilawan. May magnanakaw! Nakalagay dito na patay na si Bara. Hindi kaya't ang kahulugan ng sulat ay papatayin tayo ngayong gabi? Baka lasunin rin tayo. Ang lagdang ito ay galing kay Ibarra. Oh, bumalik ka! Diyos ko po! Anong nangyari sa iyo? Halika dito! Sumunod ka! Ano ba ang nangyari? Dahil ba sa nangyari pagkamatay ni Kapitan General? Kaya may nagtangkang patayin ka? Ako hindi po dahil dun. Hindi lang po ako nag-iingat kaya natamo ko tong mga sugat na ito. Tumakas po kasi ako sa mga kawal na naghahanap sa akin. Kailangan natin gamutin yung mga sugat mo sa mediko sa kabisira. Papayag po ako, ngunit kailangan si Dr. D. Espidana lamang ang mag-aasikaso sa akin. Magpahinga ka na lamang muna sa aking silid. Sige po, maraming salamat po, Padre. 13 taon akong naninirahan sa Europa. Nagbalik akong puno ng pangarap at pag-asa. Minatawad ang mga nakasasala sa aking ama. Pabayaan lamang siya mabuhay ng payapa.
Ngunit may mga problema na dumaan sa aking buhay na naging dahilan ng pagtulak sa akin sa isang kaguluhan at lahat ay nawala sa akin. Pangalan, kayamanan, pag-ibig, kinabukasan, kalayaan at naligtas lamang ako sa kamatayan sa tulong ng isang kaibigan. Nagbalak ako na maghiganti. Nakilahok ako sa himagsikan sa Cuba. Nakilala ako roon at ang kapitang general na noon ay komedyante pa lamang. Naging matalik kaming magkaibigan. Sa tulong ng salapi ay nakuha kong maging kapitan general ang aking kaibigan at naging sunod-sunuran ako sa kanya dahil sa katawanan sa salapi. Padre, bakit ako tinulungan ng Diyos sa aking layunin? Dahil masama ang iyong pamaraan. Ang krimen ay salarin ang nanlilikha. Pag-ibig lamang ang nakagagawa ng mga bagay na dakila. Ang katubusan ay kabutihan. Ang kabutihan ay pagpapasakit. Ang pagpapasakit ay pag-ibig. Amin ko po na ako'y nagkamali. Nang dahil ba sa pagkakamiling iyon ay pinagkait na ng Diyos ang kalayaan ng isang bayan at iligtas ang napakaraming higit pang salarin kaysa sa Kanya. Ang nararapat na gawin ay magtiis at gumawa. Ang magtiis at gumawa ay madaling sabihin sa mga hindi pa nakaranas ng pagtitiis at paggawa. Anong klaseng Diyos ang humihingi ng ganong kalaking pagpapasakit? Diyos na napaparusa sa kakulangan natin ng pananalig at sa mga gawa natin masama. Pinabayaan natin ang kasama, kaya't katulong tayo sa paglikha nito. Ang kalayaan ay di natin dapat tuklasin sa tulong ng patalim. Nasaan ang kabataan naglaraan ng magagandang sandali? Saan naroon ang handang magpakamatay upang husgahan ng dugo ang napakaraming pagkakasala? O kabataan, kayo'y aming hinihintay. Diyos ko, gabayan niyo po si Simon sa iyong palasyo at hayaan niyo po siya na maging masaya sa iyong tabi.